Kayo po ba'y masaya sa piling ng Diyos? Sa kabila po ng pandemya, sa kabila po ng napakaraming pagsubok na dumadating sa ating buhay, ang Diyos po ay nariyan lagi para tayo po ay tulungan, i-comfort na sa panahon na kailangan po natin siya. Kaya't ngayon pong umaga, tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon dahil ang pakikinig ng salita ng Diyos, ito po daw ay ang bunga ng ating pananampalataya. Kaya minsan pa tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang gamit ko po ay Good News Translation. Makinig po tayong maigi, mga minamahal, dahil I believe kung paano tayo kinatagpo ng Diyos sa ating worship. God's presence will invade this place. God's presence will invade this place. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Na ang presensya ng Diyos ay dadaloy sa ating kalagitnaan. At ang dinadaluyan niya ay yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, yung handang-handa siya. Handa siya makinig. All ears siya ngayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya, church, let us give our heart and mind and soul to the Lord right now in hearing His words. Sadyaan, but His answer was, my grace is all you need, for my power is greatest when you are weak. I am most happy then to be proud of my weakness in order to feel the protection of Christ's power over me. Kaya ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po itong God's power works best in weak people. Ang kapangyarihan ng Diyos, ito po ay nahahayag ng malalim. Nakikita ang kadakilaan ng Diyos sa mga taong mahihina. Huwag po natin ikahiya ang ating mga kahinaan, mga minamahal. Dahil katulad ni Apostol Pablo, tayo rin po ay mahina. At minsan sa ating kahinahan, dahil meron po tayong mga sakit karamdaman o depekto, o tayo kulang sa karunungan, di tayo nakapagtapos ng pag-aaral, ang dami nating problema, hindi tayo naging magaling na leader, pinupuna tayo, kinukutya tayo, iniinsulto tayo. Ganito po nangyari kay Apostol Pablo. Pero nakita po niya na sa kanyang kahinahan, nahayag naman ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Meron pong 3 biblical characters whom God works best in their weakness. 3 lang pong pinili ko para hindi po tayo mag-overtime. At itong 3 ito, kitang-kita natin na sa kanilang kahinaan, doon nakita, nahayag
ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Una po, sa buhay po ni David, a young shepherd who beat the giant Goliath. Kapag nadinig natin ang pangalan ni David, ang unang papasok sa ating isipan, siya yung tumalo doon sa higanteng Goliath. Subalit, sino ba si David? Sabi po dito, people look down on David's weaknesses. Nakita nila yung kahinaan ni David. May mga tao na nakakita ng kanyang kahinaan, kinutya po si David. Hindi siya pinahalagahan. At sabi dito, according to his father Jesse, maging ang tatay ni David mismo ay parang binaliwalaan niya si David. Hindi niya pinansin. Sapagkat dun sa 1 Samuel chapter 16, sabi po diyan, ang nagtatanong po diyan ay si Propeta Samuel. Dahil sabi ni Lord kay Jesse, magpunta ka, ni Lord kay Samuel, magpunta ka doon sa angkan ni Jesse at i-anoint mo. Pahiram mo ng langis ang aking pipiliin. Kaya naman nagpunta si Propeta Samuel sa sambahayan ni Jesse. At lahat ng kanyang kapatid, pinakita na. Pero wala po napili ang Diyos. Kahit nagtanong itong si Propeta Samuel, ito po ang tanong niya. So he asked Jesse, dito po'y makikita natin na wala pong parang initsipera po si David po dito. Maging ang kanyang tatay, sabi niya, are these all sons you have? Ito ba lahat? Ang mga anak mo? Nung tanungin siya ni Samuel, sabi niya, they're still the youngest. Doon pa lang niya na naisip na meron pa siyang isang anak. Pero hindi niya pinarating doon. Pero ang sabi ni Samuel, Propeta Samuel, dalhin mo lahat ng mga anak mo. Pero naiwan itong si David, hindi niya pinasabihan yung kanyang mga anak na abisuin niyo si David para kayo lahat ay tipunin sa harapan ni Samuel. Sabi niya, there is still the youngest. Jesse answered, but he is tending the sheep. Tagalogin po natin, mga minamahal. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang ibang anak kundi yan? Mayroon pong isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Jesse. Dahil si David po ay pastol lang. Kaya pala, at inaalagaan yung mga tupa ni Jesse, ay hindi na minarapat nitong si Jesse na tawagin si David. Hindi niya binigyan ng halaga ang pagkatao ni David. Dahil para sa kanya, siya yung pinakabata. Siguro wala namang interest ang Diyos dito sa pinakabata dahil wala pang alam ito. Mga minamahal, yung mga walang alam, yun ang pipiliin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? At matapos si Jesse, ano naman ang sinasabi ni King Saul sa kanya? Doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 33, dahil si Goliath ay lumabas na at hinahamon ang buong Israel army. Sabi niya, ibigay niyo sa akin ang pinakamagaling ninyo at kami maglalaban at kung sino matalo, sasakupin niyo kami. Pero wala pong naging matapang nung araw na yon. Sila po ay nasindak dahil sa laki ng higanting ito. Kaya naman, nung dumating si David inutusan ng kanyang tatay. Tingnan niyo, utusan lang talaga si David. Tagapaghatid ng pagkain.
Yun lang ang papel niya sa buhay. Napakababa ng tingin ng kanyang ama. At nung dumating doon, si David, nakita niya yung paghahamon nito. Kaya naman, nagkaroon siya ng divine indignation. Divine anger. Dahil itong si David, kinukutya niya ang Diyos ng Israel. Ang mga lingkod po ng Diyos, pag kinukutya ang Diyos ng Israel, nagkakaroon tayo ng divine indignation. Divine anger. Dahil hindi natin kayang tanggapin ang pag-iinsulto ng mga dituli, ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Kaya nagpresenta si David dahil natapos na po siyang i-anoint ng Diyos dito. At ang sabi nung i-anoint siya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumaba kay David. Kaya naman, nung makita niya itong si Goliath, puspos siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Siya po ay nagsabi sa mga armies at dinala siya kay Saul para sabihin na siya ang lalaban kay Goliath. Pero tingnan natin, ano ang sagot ni King Saul sa batang-batang si David? Sabi niya, Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy, and he has been a fighting man from his youth." Basahin natin sa Tagalog. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito. Nakita kasi ni Goliath yung lalaban sa kanya, sabi niya, nakita niya si David musmos. Hinamak niya ito. Pakot siyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo? At tungkod lang ang dala mo?" At si David ay isinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang may pakain kita sa mga ibon at sa mga hayop." So, ito na po yung si Goliath. Matapos na kutsain siya ni Samuel, ito namang si Goliath, makita itong si David ay kinutya niya rin. Musmus ka pa lang. Kung balikan natin yung sinabi ni Samuel, sabi niya doon sa Tagalog, "Hindi mo kayang ang Filisteyong ito, may gatas ka pa sa labi." Kapag sinabi ka po ng ganyan, talagang ibang klaseng pangungutya. "Iho, may gatas ka pa sa labi." Ibig sabihin, wala ka pang alam. Paslit ka lang, malit ka lang. Hindi mo ko kaya. May gatas ka pa sa labi. At tingnan natin yung karugtong ng sinabi ni Saul doon. Sabi niya, may gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y kilabot na mandirigma. Itong sinabi ni Haring Saul kaya David, sabi niya, kilabot na mandirigma. Ang haharap sa kanya ay batang musmos, may gatas pa sa labi. Ang magiging kalaban niya ay kilabot na mandirigma. So kinutya siya ni Saul at kinutya rin siya ni Goliath dahil tatlo po sila. Una yung tatay niya na si Jesse, pangalawa si Saul, pangatlo si Goliath. Sabi niya, musmus ka pa lang at ang kalaban mo ay kilabot naman. Pag kilabot ang ibig sabihin, pag kilabot, anong ibig sabihin po nun? Mamamatay tao po ito. Ano po? Marami nang pinatay kasi kilabot Kumbaga ito, wanted. Ano po? Talagang mabalasik.
masamang tao ito, masamang magalit ito. Ang dami na niyang pinatay. At siya po yung champion ng mga Philistine. Ang kalaban ni David, ang kakalabanin ni David na si Goliath ay champion. Wala pang nakatalo. Kaya naman, gano'n na lang pandilit niya, pangahamak niya kay David. Pero, ang sabi diyan, God used David's weakness to show His power. Yung kamusmusan ni David, yung walang alam sa labanan, itong ginamit ng Diyos para ipakita niya ang kapangyarihan ng Diyos kay David. Anong sabi dito? He chose David to be the next king of Israel. Sa dami ng tao doon sa Israel, yung kinukutya na si David, yung pinakahamak, pinakabata sa magkakapatid na walang alam na may gatas pa sa labi, ito ang pinili ng Diyos na maging next king of Israel. Ang dami naman dapat piliin ni Lord. Mga mandirigma, katulad niya tatlo niyang kapatid na malalaki, matataas, matitipuno. Pero bakit pinili ni David ang isang musmos na according sa kanya makalaban, may gatas ka pa sa labi? Ano ako? Aso? Para tiradurin mo? Pero inangat ng Diyos si David. Sa kabila ng kanyang kabataan, ginamit niya para talunin niya ang higanteng nagmalaki at nag-insulto sa Diyos ng Israel. Sabi dito sa 1 Samuel 16, verse 12, letter B hanggang 13, ang sabi doon, Then the Lord said, Rise and anoint him, he is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Sabihin nga po natin, the Spirit of the Lord came upon David in power. Alam niyo mga minamahal, ito ang kailangan natin sa buhay. The Spirit of the Lord. Ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Sa mga minamaliit, sa mga hinahamak, sa mga kinukutya, iniinsulto, kailangan mo ang Spirit of the Lord. Kailangan mo ng Holy Spirit sa iyong buhay. Dahil ito magbibigay ng lakas sa iyo. Ito magbibigay ng tagumpay sa iyo. Kahit maliit ka, kakayanin mo ang laban dahil ang Espiritu ng Diyos ay sasayo. Pupunuin ka niya ng kapangyarihan niya. Kaya huwag kang mabagabag. Huwag mo masyadong maliitin ang iyong sarili. Kapag kinukutya ka, wala ka naman silbi sa mundong ito. Dahil wala kang alam. May kapansanan ka pa. Diyan ka lang sa tabi, umupo ka lang dyan, nakaka-istorbo ka. Pero natandaan po ba niyo yung isang preacher? Walang paa, walang kamay. Pero tinasya ng Diyos. Kapag siya'y nag-preach, napaka-anointed at ang daming napagpapala sa kanyang buhay. Nagkapamilya pa, nagkaanak pa. Yung kinukutya na yon, na isang hamak, disabled, inangat ng Diyos, pinagpala ng Diyos, ginagamit ng Diyos mightily. Ano man ang iyong karamdaman, ano mang kapansanan mo, huwag kang bumigay. Mahal ka ng Diyos. May nakalaan sa iyo ang Diyos na dakilang bagay kung
Ilalagak mo lang sa Diyos ang iyong buhay, ang iyong pag-asa, ang iyong kinabukasan sa Diyos. Alam niya ang kailangan mo. Alam niya ang mga pang-aapi na ginagawa sa iyo. Nadidinig ng Diyos yun. At sa iyong pag-iyak, alam niya na kailangan mo siya. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Magpatuloy ka sa buhay. Kapag kasama mo si Jesus, nasa iyo na ang lahat. Amen po ba? Wala ka ng kakulangan dahil sumasayo ang Diyos ng Israel. Ang dating hamak, minaliit na pastol ng mga tupa ng kanyang ama na si Jesse. Inangat ng Diyos, pinili ng Diyos maging susunod na hari ng Israel. At mula sa araw na yun, nung pahira na siya ng langis, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. At matapos doon, matapos ang pagpapahid ng langis, matapos na lukuban na siya ng banal na Espiritu, doon na nagsimula ang pagbabago sa buhay ni David. Mga minamahal, once na binabaan na tayo ng Holy Spirit, once na pinuspos na tayo ng Holy Spirit, doon na magsisimula ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Amen po ba? Doon na niya ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil may purpose si Lord, bakit Kanya lulukuban ng Kanyang kapangyarihan? Dahil meron siyang ipapagawa sa iyo. Anong malay natin kapag tayo pinuspos ni Lord, meron siyang dakilang bagay na ipapagawa sa atin. Lalo na yung mga inahamak. Yung hindi pinapansin. Kapag ginamit ni Lord ito, this is for His glory. Amen po ba? Mas makikita ang kadakilaan ng Diyos kapag ikaw ay mahina. Amen po ba? At God used David's weakness to show His power. Ginawa siyang next king of Israel at tapos He gave victory to David over Goliath by means of an ordinary weapon. Binigyan ng Diyos na kapangyarihan si David upang talunin niya si Goliath sa pamamagitan ng ordinaryong weapon, sandata. Ang sabi dito sa 1 Samuel 17 verse 50, so David triumphed over the Philistine with a sling and a stone, without a sword in his hand. He struck down the Philistine and killed him. Naalala yung sinabi ni Goliath? Ano ako? Aso? At may dala ka pang pamatpat? Akala niya yung sandata ni David hindi makakapatay. Kinutya ay sandata. Napakalit na nga. Tirador pandala. Ano naman kalaban-laban ni David? Amen po ba? Nakikita po ba niyo yung senaryo? Hindi pinagamit ni Lord ang tabak. Kasi maaring magmalaki si David. Dahil baka pag nasugatan niya at napatay niya sa tabak, pwede pang magmalaki si David. Pero ang pinagamit ni Lord sa kanya, tirador at isang bato. Makakapatay ba ito? Ang laki-laki ni Goliath. Pero sinigurado ng Diyos na ang baton na gagamitin ni David,
ito yung batong papatay kay Goliath. Amen po ba? Sinigurado ng Diyos yun. Bakit? Saan siya tinamaan? Dito sa noo eh. Dito bumagsak ang Goliath sa harapan ng Diyos sa kanyang lingkod, ang hinahamak ng mga Pilisteo na si David. Dito kitang-kita natin ang kamay ng Diyos ang gumagalaw. Dahil sa Holy Spirit na nananahan kay David. Once na ikaw nilukuban ng Banal na Espiritu, expect for great things na darating sa buhay mo. Amen po ba? Sige po, palakpan po natin muna ang Panginoon. Kahit alam natin lahat ng pinuspos ng Banal na Espiritu, ang kasunod nun, great things na. For the glory of God. Dito makita natin nung talunin ni David si Goliath, ibinigay niyang karangalan sa Diyos. Hindi niya yon inangkin. Kung tayo may makagawa ng mga dakilang bagay, after tayo po ay puspusin ng Banal na Espiritu Santo, hindi tayo maging proud. Di po ba? Mas lalo tayong magpakababa. Dahil instrumento lang tayo ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Sabi dito, natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito at bagamat wala siyang tabak. Kaya't sabi po diyan, God chose the weak to shame the strong. Yung minsan yung mga malalakas, grabe sila kung makakutya dahil malakas sila. Alam nila kayang-kaya nilang kalaban eh. Meron silang self-confidence. Nananahan sila sa kanilang sariling lakas. Pero ang mga mahihina, umaasa sila sa kalakasan ng Diyos. First Corinthians chapter 1, verse 27, doon nga sabi doon, God chose the weak to shame the strong. Nakatala po sa Bible yan. Kaya nga ang pinili ng Diyos ay yung mga weak people to shame the wise. Pangalawa, si Samson. Makinig po kayo maigi mga minamahal. Pag sumagi sa isipan naman niyo si Samson, ano ang naiisip ninyo? Siya yung malakas na tao. Eh, pastor, malakas naman yan, eh, hindi naman niya weak. Bakit isinama mo siya? Sabi diyan, a young man who killed thousands of Israel's army. Paano niya napatay ang libu-libong mga Pilisteo ni Samson? Isang batang-batang lalaki na pinili ng Diyos para lipulin ang mga enemies of Israel. So, ang sabi dito, God gave Samson an incredible strength to deliver the Israelites from the Philistine. At sabi diyan, Samson's great strength doesn't come from his long hair, but from God. Itong tandaan natin mga minamahal. Tayo kasi, kailangan basahin talaga natin ang Bible eh. Hindi lang yung kwento-kwento. Dahil alam natin noon, kaya malakas si Samson ay dahil sa kanyang buhok, di po ba? Dahil mahaba ang kanyang buhok, akala natin doon nang gagaling ang kanyang lakas. Di po ba, mga minamahal? Pero tingnan natin itong sinabi niya ng Panginoon sa kanyang mga magulang patungkol kay Samson nung siya'y ipinanganak sa mundong ito. Sabi doon sa Judges chapter 13 verse 5,
And after your son is born, you never cut his hair. Because from the day of his birth, he will be dedicated to God as Nazirite. He will begin the work of rescuing Israel from the Philistine. So, yung long hair po dyan, ito po ay covenant ni Lord kay Samson. Na ang dapat, habang nabubuhay si Samson, hindi niya dapat putulin yung kanyang buhok. Para kunwari sa atin, habang ang puso mo ay nananatiling dalisay, mararanasan mo ang aking kapangyarihan. Subalit kapag pinuno mo ng kasalanan ang iyong puso, hindi mo na ako mararanasan. Parang ganun po yan. Kaya sa Judges chapter 14 verse 6, tingnan natin. Saan nga ba nagmumula ang lakas ni David, ni Samson? Sabi diyan, the Spirit of the Lord. Kaya nga sinabi ko kanina, pinabigkas ko sa inyo yung the Spirit of the Lord. Kasi ang bida dito sa ating church, walang iba kundi ang Holy Spirit. Dahil siya yung pinadala ng Diyos sa atin. Amen po ba? At sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, sumasa atin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen po ba? Sila'y naninirahan sa atin. Amen po ba? Dati, andyan lang sila. Pero ngayon, bumisan na sila sa ating puso. Kaya tayo temple of the living God. Amen po ba? Sabi niya, the Spirit of the Lord came upon him. Ayan. The Spirit of the Lord came upon him in power. Mahaba naman pala ang buhok ni Samson, hindi na kailangan ang Holy Spirit. Di po ba? Andiyan po ba kayo? Kung ang sikreto ng kapangyarihan ni Samson ay yung mahabang buhok niya, hindi na kailangan na bumaba pang Holy Spirit, puspusin pa ng Holy Spirit si Samson. Bakit? Mahaba na yung buhok niya Ando doon na yung lakas. Pero hindi. Ipinapakita sa talatang yan, covenant lang pala yung mahabang buhok dahil Nazirite siya. At makita natin, ang tunay na sikreto ng lakas ni Samson ay nagmumula sa Diyos. Kaya sabi diyan, the Spirit of the Lord came upon him in power, so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. Ganito kalakas to. Tayo, kapag tayo po ay may kinakatay, kailangan pa natin ng tabak, kutsilyo para warakin natin. Pero itong si Samson, sabi niya, winawarak niya ang layon para lang isang kambing sa kanyang mga kamay. Hindi na niya kailangan ng itak. Pag hinawakan niya yung ulo, ay winawarak po niya. Ganun po siya kalakas. But told neither his father nor his mother what he had done. Hindi niya sinabi yung ginawa niya doon sa leon. At gayon din sa Judges 15 verse 14 to 15, tingnan natin sinasabi nito. Na talagang makikita natin dito, hindi sa kanyang buhok nang gagaling ang kanyang lakas, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. As he approached Lehi, ito na, sasalubugin na siya ng kanyang kaaway at sumisigaw yung kaaway niya. Ang dami nila, nag-iisa lang si Samson. Nakikita ba niyo yung senaryo? Magtatagpo si Samson at ang libo-libong mga Pilisteo at sumisigaw sila. Pinagkalo lahat ng kanilang sigaw para sindakin si Samson. Pero nung oras na yon, anong ginawa ng Diyos? Ang sabi diyan, as he approached Lehi, the Philistines
came toward him shouting. The Spirit of the Lord came upon him in power. Sabi nga po natin, in power. Kaya nga, ang Holy Spirit ang nagbibigay kapangyarihan sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya, the ropes on his arm, kasi po, siya po ay tinali ng mga elders na isusuko siya dito kay sa mga Pilisteo dahil sinunog ni Samson yung bukirin at ang dami niya mga pinatay na mga warriors ng mga Pilisteo. Kaya sabi niya, isuko ninyo si Samson o kung hindi niyo siya isusuko, sabi nila, ay papatayin namin kayong lahat. Kaya't natakot yung mga elders, kinausap si Samson. Sabi niya, kung hindi ka susuko, Samson, papatayin kami lahat. At hayaan mo na taliin namin ang kamay at suko ka namin sa mga Pilisteo. Yan na po yung senaryong yan, nakatali, nakagapos si Samson. At siya ay nakita na niya ng mga warriors ng mga Philistine. Subalit, nung sabi diyan, the Spirit of the Lord came upon him in power, the rope of his arm became like charred flax, and the bindings dropped from his hands. Parang wala man lang ka-effort na pinatid niya yung ropes, yung lubid na nakatali sa kanyang kamay dahil ang Spirit of the Lord came upon him in power. So, 2 talata ang binigay ko sa inyo para ipakita saan ba talaga nagmumula ang sikreto ng lakas ni Samson. Saan nga po ba? Sa buhok po ba? Sa buhok po ba? Saan po? Sa Spirit of God. Amen po ba? Si Paul, mahaba buhok niyan eh. Pero nanggagaling lakas niyan. Nanggagaling ang lakas niyan sa banal na Espiritu. Amen? Praise God. Praise God. Palakpan muna natin po ang ating Panginoon. At sabi diyan, isusunod, doon sa, tingnan natin, meron pang kasunod yun eh, yung verse 15. Finding a fresh jawbone, a donkey, he grabbed it and struck down 1,000 men. Di ba? Pinatid niya yung lubid at nakakita siya ng jawbone, ng donkey. Kinuha niya. Yun ang naging armas niya laban sa libo-libong Pilisteo. At anong ginawa niya? Sabi niya, finding a fresh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck down. Winasiwas niya yung jawbone ng donkey. Bawat tamaan, talsik, patay. Amen po ba? Amen po ba? Nakikita mo ba yung senaryo? Ano po? Dahil ang Spirit of the Lord came upon him in power. Pinatid niya ang lubid. Nakita niya yung jawbone. Kinuha niya. At winasiwas niya, ginawa yung armas laban sa libo-libong mga Pilisteo. Amen po ba? Kung si David, pinatay niya si Goliath sa pamamagitan ng sling at stone. Ito namang si Samson, pumatay siya ng libo-libong mga army ng Philistine sa pamamagitan ng jawbone. So kakaiba talaga si Lord, ano? Yung ginagamit niyang armas na hindi mo pwedeng ipagmalaki. Ano ba naman yung jawbone nandiyan dyan? Wala nga pumapansin doon eh. Pero nagamit yun para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ni Samson. Mga ordinary things ang ginagamit ni Lord. Amen po ba? Kasi pag medyo special eh, parang magmamalaki pa tayo eh. Ganda ng gitara kong to. 50,000 lang ano ko ito, kaya magandang tutok to eh.
Hindi doon kumikilos ang Lord. Kumikilos ang Lord sa mga humble na mga lingkod niya. Amen po ba? At matapos nun, sabi diyan sa next, God's Spirit left Samson to make him realize that apart from him, he can do nothing. Ano nangyari kay Samson, mga minamahal? Di po ba na-inlove siya sa babae? No po? At inubos na yung lakas niya doon sa babae. At sinabi pa niya, sabi niya, kung puputulin mo ito, akala rin ni Samson doon ang gagaling ang kanyang lakas. Kung puputulin mo itong ang aking buhok, ihina ako. Ano bang covenant ni Lord? Hello? Kung sabi niya, wag mong puputulin ang iyong buhok. Kasi sa oras na putulin yon, ano mangyayari? Aalis ang Holy Spirit sa kanya. So hindi dun sa buhok, covenant lang yun. At nung putulin na yung buhok, anong resulta? Dito niya na-realize. God's Spirit left Samson to make him realize that apart from him, he can do nothing. Tingnan nga natin ang nakatala dito. Judges 16 verse 19 to 20. Having put him to sleep on her lap, she called a man to shave off the 7 braids of his hair and began to subdue him, and his strength left. Then she called Samson the Philistine, are up you. He woke from his sleep, and though I'll go out as before and shake myself free, dahil malakas siya eh. But, ito na yung pinaka malungkot na bahagi sa buhay ni Samson. But he did not know that the Lord left him. Dito pinapakita ng talatang ito, walang magawa si Samson sa kanyang kalaban. Hindi dahil pinutol na, hindi dahil sa lakas na nanggagaling sa kanyang buhok, kundi dahil iniwanan na siya ng Holy Spirit. Sabi diyan, but he did not know that the Lord left him. Minsan nakala natin anointed pa tayo. Anointed naman ako noong Sunday eh. Talaga napagpala ang church eh. Siguro pwede naman mag-relax-relax. Pwede muna ako mag-shopping-shopping. Saka na muna yung Bible study. Kasi anointed naman ako eh. Alam niyo po mga minamahal, pag oras na ang puso natin, iba na ang minamahal. Iba na yung hinanais natin sa buhay. Katulad ni Samson, nagpakasaya siya sa piling ng babae dahil akala niya, dahil yung una, kayang-kaya niya. Pero bandang huli hindi niya alam, umalis na pala si Lord sa kanya. Alam niyo mga pag nagbababad kayo sa kasalanan, tsak, aalis ang Holy Spirit sa atin. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Kapag nagbabad ka sa kasalanan, huwag mo nang expect na mananatili pa sa yung Holy Spirit. Katulad nangyari kay Samson. Hindi niya na-realize na wala na pala ang Holy Spirit sa kanya. Kaya't anong nangyari? Doon sa Judges 16 verse 28, sabi diyan, eto,
Di ba pinutol ang buhok ni Samson? At ang sabi ng susunod na talata, humaba uli ang kanyang buhok. Diyan sa 16 verse 28, mahaba na uli ang buhok ni Samson diyan, ha? Naririnig po ba ninyo ako? Nakukuha po niyo yung kwento? Di ba pinutol na yung buhok ni Samson? Na ginawa na siyang prisoner. Pero habang siya in prison, humaba muli ang buhok ni Samson. Ibig sabihin, di malakas na naman niya kung ang sikreto ay galing sa kanyang buhok. Di po ba? Pero anong sabi ng Judges 16 verse 28? Then, ito na yung ilalagay siya doon sa may dalawang ba tawag doon? Sa templo. Kasi gigibay niya yung templo eh. Ginawa kasi siyang parang para aliwin yung mga bisita. Ando doon lahat ng tao, mga kings, rulers. Ando doon lahat. Yung maharlika ng kalaban niya. Ando doon na silang lahat. At gusto lang makita yung lakas ni Samson. Pero nung ando doon na siya sa senaryong iyon, sabi diyan, then Samson prayed to the Lord. Oh, sovereign Lord, remember me. Ito nakikita natin ang taos-pusong pagsisisi ni Samson. Mga minamahal, sa panahon na kayo'y nagsasuffer dahil na rin sa inyong pagpapabaya sa anointing ng Holy Spirit, meron pa rin pag-asa. If you just humble yourself to the Lord, sabi mo, Lord, alalahanin mo ako. Kasi nagsuffer siya dito eh. Kapag nilisan ka na ni Lord, magsasuffer ka. Tandaan po ninyo mga minamahal. Kapag umalis ng Holy Spirit sa iyo, magsasuffer ka siya. Kaya't ang susi, nanalangin muli si Samson. Kung nag-rely siya sa haba muli ng kanyang hindi na siya magpe-pray. Nakita po ba niyo yung gusto kong sabihin? Di po ba? Kung mahaba ng buhok niya, di malakas na siya, hindi na siya magpe-pray. Itutulak na lang yung 2 poste at magigiba ang templo. Pero makita natin na ang susi, ang sikreto ng lakas ni Samson ay hindi sa kanyang buhok, kundi galing sa banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya sabi diyan, then Samson prayed to the Lord. Oh, sovereign Lord, remember me. Oh God, please strengthen me just once more. Umingi siya ng lakas muli. Isa pa, Lord, minsan na lang. Para ako makapaghiganti sa aking mga kalaban dahil sa dinukit nila ang aking 2 mata. Sabi niya, please strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistine for my 2 eyes. Kasi binulag din niya po, nagsuffer. Kung si Samson ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, dapat kompleto pa ang kanyang 2 mata. Pero dahil sa kanyang kababayaan, dahil sa kanyang kasalanan, lumublob siya sa kasalanan, nawala ang kanyang 2 mata. Subalit may pag-asa pa para kay Samson. Nung siya'y lumapit sa Diyos, nagsisi sa Diyos. Dahil alam niya kung saan nagmumula ang sikreto ng kanyang lakas. Walang iba kundi sa Diyos na dakila. Amen po ba? Kaya dito ipinapakita na ang sikreto ng lakas ni Samson ay hindi sa kanyang buhok, kundi sa Lord. Next please. With God's strength, Samson killed many more at his death than while he lived. Yung lakas na binigay ni Lord sa panahong
mahinang-mahina na. Kaya ito nga, di ba, tanong ko nga kanina, di ba, Pastor, di ba napakalakas ni Samson, ba't siya ang ginamit mo? Ito po yung gusto ko nang i-drive dyan. Dahil humina na si Samson. At nanalangin siya, Lord, palakasin mo ko muli. Di ba? Sabi nga ng ating pinag-aaralan, ang Diyos pinapakita ang kanyang kalakasan sa mga tao mahihina. Amen po ba? So, with God's strength, Samson killed many more at his death than while he lived. Doon sa kanyang kamatayan, mas marami siyang pinatay. Kung susumahin mo lahat ng pinatay niya habang siya'y nabubuhay. Yung isang araw na yun, mas marami dahil mamamatay na siya. Mapapasama siya, matatabunan siya doon sa templo, nagigibain niya. Mamamatay na siya. Pero yun daw bilang ng napatay niya nung siya'y mamatay, mas higit kaysa nung siya'y nabubuhay. Anong sabi ng Judge 16 verse 30? Samson said, "Let me die with Philistines." Then he pushed with all his might and came down the temple on the rulers and on the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Dito binuhos ni Lord yung lakas niya kay Samson. At dito pinapakita ng Panginoon na kung kailan ka mahina, doon ka malakas dahil sa kalakasan na binibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Palakpan natin isang pang ating Panginoon. Pangatlo, malapit na po tayo matapos. Si Paul, kasi yung dito sa 2 Corinthians, a young man chosen by God to preach the gospel and suffer for Jesus' name. At alam natin doon sa Acts 9 verse 15 to 16, ito yung pinili siya ni Lord. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." Paul was given a physical ailment to keep him humble. Ano nangyari kay Paul? Si Paul pala ay nagkaroon ng sakit sa mata. At yung sakit sa mata na yun ay hinayaan ng Diyos sa kanya para may purpose si Lord para i-humble siya. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, "But to keep me from being puffed up with pride because of many wonderful things I saw, I was given a painful physical ailment, which acts as Satan's messenger to beat me and keeping me from being proud." Kasi kapag maraming revelation si Lord at maraming ginawang kamangha-mangha si Lord sa atin, minsan nagpa-puff up tayo. Di po ba? Maraming mga preachers, talagang pag ginamit ni Lord, ang kasunod nun talaga yung downfall po nila eh. Kasi nagpa-puff up po sila. At ayaw ni Lord na mangyari yung kay Paul. At sabi niya, I was given. Sino nagbigay ng physical ailment niya? Sino nagbigay? Si Lord. Bakit? To keep me from being proud. Our strength, sabi diyan, our strength is often God's rival, while weakness draws us to God. Minsan yung lakas natin, ito yung karibal ni Lord eh. Kapag malakas ka, pwede ka magmalaki. Kayang-kaya ko yan. Di po ba? Kasi malakas ka eh. Po? Parang di mo kailangan si Lord pag malakas ka. Hello, nandiyan po ba kayo? Di po ba?
minsan, pag yung malakas tayo, kaya natin gawin lahat. Pero kapag weak tayo, doon tayo lumalapit sa Diyos. Can I hear an amen? Di ba kapag tayo ay wala nang magawa, mahinang-mahina na tayo, yun ang panahon na tayo lumalapit sa Diyos. Amen po ba? Si Raymond nga kung nasa CR, wala siya magawa. Akala niya mamamatay na siya Napaka-weak na niya. At any moment, sabi niya, mamamatay na ako. Pero tinawag niya si Lord. Mabuti naman at naging maganda yung susunod na kwento. Sinakluluhan siya ni Lord. At ngayon kasama pa natin siya hanggang ngayon. Ba't mo tinatawag si Lord? Ba't mo tinatawag si Lord? Kasi wala ka nang magagawa. At hingi ka siya kanyang tulong sa Kanya. Kailan ka humili ng tulong? Nung ikaw ay napakahina na. Dumadating sa buhay natin at ay nanghihina. Pero sa ating panghihina, doon pinapakita ng Diyos ang Kanyang kalakasan sa ating buhay. Kaya makikita natin na may eye ailment si Paul dito sa Galatians chapter 6 verse 11. His eye ailment made him difficult to read and write. Galatians 6:11. See what large letter I use as I write to you with my own hand. Sabi niya, nakikita niyo ang lalaki ng aking mga sulat kasi nga po yung mata ni Paul hindi masyado makakita. Kahit malalaki yung pag nagsulat siya, malalaki. Ibig sabihin talaga merong sakit si Paul sa mata. Ano po? At sabi dito, Paul looked at his physical ailment as a hindrance in his ministry. Yan nga po yung verse 6:11. Akala ni Paul, yung kanyang diferensya sa mata, ito ay hindrance sa kanyang ministry. Ito ay sagabal sa kanyang ministry. Ito ay pabigat sa kanyang ministry. Yun ang akala niya. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8, nagpray si Paul na alisin ng Diyos, pagalingin ng Diyos yung kanyang mata. At sabi dito, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Si Paul, punong-puno ng pananampalataya, at alam natin kapag siya'y nag-pray, sasagutin siya ng Diyos. Amen po ba? Pero diyan, hindi siya sinagot ni Lord. At ilang beses? 3 beses. Hiningi niya kay Lord, Lord, alisin mo na po itong ailment. Sagabal to sa aking ministry. Pero pakinggan natin kung anong tugon ni Lord Jesus. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But his answer was, sinagot siya ni Lord kasi 3 beses siyang humihili. Sabi niya, my grace is all you need. For my power is greatest when you are weak. Sa ibang translation, for my power is made perfect in weakness. Sabi niya, hindi ko kailangang alisin yung ailment mo.
sapat na ang kabutihan, sapat na ang aking kabutihan sa iyo. Mga minamahal, ito yung tugon ni Lord. Ang aking kabutihan ang siyang kailangan mo. Sapat na ang aking kabutihan sa iyo. Sapagkat kung kailan ka mahina, doon ko lubos na ipinapakita ang aking kapangyarihan sa iyo. Naliwanagan ang isipan ni Paul. Nakita niya, hindi pala hindrance yung ating mga kabigatan, kakulangan. Kung disabled man tayo, hindi hindrance yan. Amen po ba? At ang sabi diyan, hanggang nabubuhay si Paul, hindi inalis ni Lord, hindi pinagaling ni Lord yung kanyang mata. He lived with it throughout his life. Naalala ko si James, sa kanyang turo, si James Cabillo. Di po ba? Sabi ng doktor daw sa kanya, panghabang buhay na. Ang sakit na yan. Kung dito si James, sasabihin ko sa kanya, James, hindi hindrance yan. Raymond, hindi hindrance yan. Yung mata mo. Kapatid, hindi hindrance yan pagkabulag mo. Meron tayong isang kapatid na bulag dito. Hindi pa bigat. Inalaw ni Lord yan. Dahil sinasabi niya sa iyo, sapat na ang aking habag sa iyo. Sapagkat kung kailan ka mahina, doon kita palalakasin. Sapat na. My grace, ang kahabagan ko ay sapat na para sa iyo. Sa mga kapatid ko na nagsasuffer sa kanilang pamilya, sapat na ang habag ng Lord sa iyo. Sa matagal na panahon, of course, para ka na nanghihina, katulad ni Paul, Lord, alisin mo na ito. Pero sabi ni Lord, hindi. Sapat na ang aking habag sa iyo sa bawat araw. Sapagkat kung kailan ka mahina, doon kita palalakasin ng lubusan. At sabi po dyan sa susunod na talata, Paul realized in time that his weakness was not a hindrance, but a blessing from God. Wow! Hinayaan pala ni Lord na mangyari yan sa iyo dahil magiging blessing ka sa maraming tao. Eh Lord, bakit kailangan pa maging bulag ako? O nahirapan ako makakita? Kasi para mag-stay humble ka. Kasi pag kumpleto ang iyong mga mata, pwede kang magmata sa akin eh. Hello, 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 hello. Alam niyo ang patotoo ni Brother Raymond. Alam natin, natagal na rin ako nagbabible study, nasa JIL pa kami. Kaya lang, si Raymond pasaway. Tigas ang ulo niyan. No, kakasino yan, umiinom. Parang sabi nga niya, parang nawala na yung panahon niya kay Lord. At isang araw, nagbukas siya ng beer. Tumama yung tansan sa kanya mata. Yung po ba'y
aksidente lang. Hinayaan ni Lord yun para may realize ni Raymond, anak, masikip mo kung kailangan sa iyong buhay kaysa sa kasino, kaysa sa yaman ng mundo. Habang nandiyan yan, lagi mo ko maalala upang hindi ka maging proud at lagi mo ihahambol ang sarili mo sa akin. At kung kailan ka mahina, kung kailan iisang mata mo, lalo ko ipapakita ang aking kapangyarihan sa iyo. Kaya nga ako pilay itong isang paa ko. Tuwing nakikita ko ito, nakikita ko yung grace ni Lord. Hindi ako magmamayabang. Di ba pag nakikitan tayo, ay pilay yung yung pastor nila. Di ba? Pero may purpose yan. Blessing yan. Amen? Blessing yan. Para hindi ka magmalaki kay Lord. Na-realize ni Paul in time na hindi pala hindrance to, hindi pala kabigatan to, ito ay pagpapala mula sa Panginoon. Tingnan natin ano sinasabi diyan. Sabi niya, di po ba si Paul, desperate siya, di po ba? Pero ngayon, anong sabi niyan? I am most happy. Aba, dati malungkot si Paul. Kasi mata niya, hindrance, akala hindrance. Pero ngayon, makita natin, I am most, napakasaya ko. Kasi nalaman niya yung katotohanan. Yung palang ailment niya ay hindi pa sakit ni Lord, kundi blessing sa kanya. Para hindi siya maging proud. Kaya, I am most happy then to be proud of my weakness in order to feel the protection of Christ's power over me. So, sabi niya, masaya ako. At ang pinagmamakay ko ngayon ay ang aking kahinaan upang patuloy ko maranasan ang proteksyon, ang kapangyarihan ni Lord Jesus sa aking buhay. Kaya't kailangan ma-realize natin, hindi ka kawawa. Blessed ka ni Lord. Yang kapangsanan yan, blessing ni Lord sa iyo. Amen. As conclusion natin, 2 Corinthians 12 verse 10. I am content with weakness, insult, hardship, persecution, and difficulties for Christ's sake. For when I am weak, for when I am weak, purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sabi diyan, God's best gift are often wrapped in hardship and suffering. To God be all the glory. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Namnamin po natin ang awit na ito. At hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Let us humble ourselves before the Lord today. Let us worship Him in spirit and in truth. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa bawat puso ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito na buong puso, buong pagmamahal, buong pananampalataya sa ating Panginoon. Oh, my hands are made, I'm laying down. All that I hold in my many crowns.
sing of your great love. You satisfy me. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. With your great You love. satisfy The real satisfaction, Lord, is your love. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. My constant request above all things. Every hour I wake, be near me, oh God. So I tasted and see of your great love. Hallelujah. Show me your Yes, Lord, show us your glory. Show me your glory. All we need is your glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Show Hallelujah. me your glory. Show us your glory, Lord. Hallelujah. In this place. Show me your glory. You have shown your glory to Moses. You have shown your glory to Peter, to Paul. Show us your glory in this place. Let the Spirit fall in heavens. Be open, God. Hallelujah. As we worship you. You're the only love that satisfies me. Sapat-sapat ng pag-ibig mo, Panginoon. Lord, we run into your loving arms. Yes, Lord, in your We're loving safe and arms. secure. We are safe and secure in your loving arms, God. Hallelujah. The safest place is in the arms of the Lord. Leave me astounded, leave me amazed. Show up your glory. Yes, Lord. Let heaven invade in this place. Maranasan namin ang langit, ang bukas na langit. Sa oras na ito, dakilang Diyos, iparanas mo sa amin ang langit. Ngayong oras na ito. Leave me amazed. Show us your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence our God to invade. Spirit fall. Yes, Lord, Spirit, fall upon this place. Open the Upon every hearts of your people that worship you. We're waiting with worship for more. We need more of your Spirit, Lord. We You're need the only more of your love that Spirit. More of you, Lord. satisfies me. And less of us. More of you, Lord. More of you. Lord, we More of the Holy Spirit. run into your loving arms. We're safe and secure in your love. Yes, Lord. We are safe and You're secure. the only love that satisfies me. Spirit
let the organ play. heaven's door. Spirit, fall in this place. Hallelujah. We are waiting, Lord. We are waiting for you to invade this place with your glory, with your power. We will run to you, Lord, because we are secure and safe in your loving arms. Lord, yakapin mo kami sa oras na ito. Lalong-lalo na ang mga kapatid ko na akala nila dakilang Diyos ay pinabayaan mo o hindi mo binabagyan ng pansin. Hindi mo tinutugon ang kanilang mga panalangin. Lord, hayaang ma-realize nila kung bakit ibinigay mo sa amin ang minsan parang akala namin ito'y kabigatan. Hayaan mo sa oras na ito, katulad ni Apostol Pablo, ma-realize namin na mga kabigatan na binigay mo sa amin, pagsubok na binigay mo sa amin, ito ay blessing na nagmumula sa iyo. Hayaan mo ipagmalaki namin katulad ni Apostol Pablo, maging proud siya sa kanyang weakness para lalong makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mas lalo niyang maranasan ang proteksyon ni Jesus sa kanyang buhay. Oh Lord, show off your glory to each and every one of us. Sa bawat may kabigatan, may suliranin, may pinagdadaanan, sakit karamdaman, dakilang Diyos. Hallelujah! Oh God, let your power be manifested in them, even right now in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na sila'y mag-amat na sa kabila ng kabigatan, sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga mabigat na pagsubok na pinagdadaanan na sa buhay, God, hindi mo nais na sila'y pahirapin, kundi dahil dito, sila, Panginoon, ay gusto mo silang pagpalain dahil nais mo na lalo kang maging malapit sa kanila habang sila'y nabubuhay. Lord, salamat sa mga biblical character na aming pinag-aralan. Tunay nga ipinakita mo kung kailan sila mahina. Lalo mo lang pinapakitang lubos ang kapangyarihan mo sa kanilang mga kainan. Sa mga kapatid ko na narito ngayon na nanghihina, Lord, ipakita mo, iparanas mo ang lubos mong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Receive the new strength of the Lord. Hallelujah. Receive your healing. Receive your blessing. Receive your miracles from the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be filled now by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. The strength of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit shall come upon you in the name of Jesus. Sa panahon na ikaw ay nanghihina, kailangan mo ang kapangyarihan ng Espiritu para ikaw ay lumakas. Hallelujah. I pray for the power of the Holy Spirit to come upon you right now to strengthen you once again in the name of Jesus, upang ikaw ay i-overcome mo ang lahat ng trials, lahat ng kabigatan, suliranin, alalahanin sa buhay, ang relasyon mo sa asawa mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. Hallelujah! Aayusin ng Diyos, bibigyan Kanya ng lakas para mapagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok na dumadaan sa iyong buhay na hinihintay ng Diyos para ipakita na kung ang kamahina,
doon naman lubusang ipapadama ng Diyos ang kanyang lakas sa iyo. Lord, thank you. Thank you, God, for answering our prayer today. Hallelujah. Thank you, Lord. We are most happy sa mga trials, sa mga pagsubok. Hallelujah. Na dumating, na inayaan mo, Panginoon, na mangyari sa aming buhay sapagkat nakikita namin, na-realize namin sa oras na ito ay hindi pahirap sa amin, kundi ito'y regalo mo, ito'y blessing mo sa aming mga buhay. Kaya't marami pong salamat dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na napalito ngayong umaga para ikaw ay sambahin. Hindi sila uuwi na bigo. Hindi sila uuwi, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nila bit-bit dakilang Diyos ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapala, ang iyong kasaganaan, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagpapalaya, ang iyong pagliligtas, dakilang Diyos, ang promotion mo, ang favor mo, ang kasagaran ng buhay, God. I speak blessing unto your people in the name of Jesus. Breakthroughs sa kanilang financial blessing, God, in Jesus' name. Relationship, God, ayusin mo in the name of Jesus. Patatagin mo sila sa mga pagsubok ng buhay. Palakasin mo sila lagi, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa kapangyarihan ng banal mo Espiritu at sa pamamagitan po ng salita. Salamat ng marami. And to you, we give all the glory, the honor, the praise, the adoration. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. And God bless us all. To God be all the glory.